po sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. We are in the last verses of chapter 24 sa pag-aaral natin sa Ebanghelyo ni Lucas. So that is in Luke 24 verses 49 to 53. Luke 24, 49 to 53. So church, hear the word of the Lord. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. And he led them out as far as Bethany, and lifting up holy hands, he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy, and were continually in the temple blessing God. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sinimulan po natin itong serye na ito ng Luke Sermon Series. Alam niyo po ba kung kailan natin sinimulan ito? Yeah. So, actually, November 12, after po nung anniversary natin, sakto po yun, nung the next Sunday, nagsimula na po tayo ng Luke Sermon Series. That was November 12, 2022. Ano na pong date ngayon? At ngayong May 4, 2025, humantong na tayo sa pinakahuling sermon ng ating serye bilang pinakahuling parte sa Salaysay. So that was, I think, 2 years and 3 months kasi yung ibang mga months nagbe-break po tayo eh. In calculation, we spent 2 years and 3 months going through the Gospel of Luke mostly every Sunday. Pero bagamat po ito ang pinakahuling parte kay Lucas, kanina po sa announcement natin, ako yata nagkamali doon, Luke Sermon Series, no? Our sermon series we entitled it Gospel Assurance because Luke apparently wrote to Theophilus, sabi nga po niya sa umpisa, to confirm what has been written in the past or what has been documented. Na everything patungkol kay Jesus ay totoo. And the truth about Jesus Christ should give us assurance of its truth na ito ay karapat-dapat nating sampalatayaan, gawin nating sandigan o ay tuntungan sa buhay na siyang makakasiguro tayo hanggang sa dulo, tayo ay may pag-asa, mahahantong tayo sa ganap nating pag-asa o kaya kaligtasan. Pero po, tama pa rin yun, Luke Sermon Series kasi si Luke pa rin po ang nagsulat ng sunod niyang libro na Acts. So after this, next Sunday, yes, we will transition to the second volume, the Acts of the Apostles. Si Lucas po rin po ang nagsulat nun. Maganda pong sundan natin kasi para po siyang may preview dito sa huling nangyari. Nagsimula rin sa Ascension hanggang sa yung pagdating ng banal na Espiritu na pangako nga po rito. Again, bagamat ito po yung masasabi nating huling pangyayari sa salaysay, the reality is, after Jesus ascended back to heaven, that is only the beginning of His establishment of His kingdom. And through the disciples, the spread of the gospel, sa bawat nasyon ay naitatatag yung kanyang kaharian. Nagiging matagumpay yung pagkahari ni Jesus. Panimula pa lamang ito, bagamat si Jesus ay nagtapos na sa kanya pong mission dito sa mundo. Base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na
taken up in glory for our great joy. Taken up in glory for our great joy. So this is what we call the event of the ascension of Jesus Christ. Pero kay Lucas, ang ganda po nung touch nang nagtapos siya sa kanyang salaysay nang may description na ang mga disipulo ay bumalik ng may higit na kagalakan. And yung kagalakang yon hindi lang dahil sa kanyang ascension, because since He accomplished everything on the cross, nangyari na yung katapusan para sa buong nilalang, sanlibutan din, let's say, at pagdating sa dulo, at tayo po ay patungo na roon sa ganap na pagtubos ng Diyos dito. Kumbaga, nakatungo na tayo doon sa kaganapan sa dulo. Okay, yan po yung title. Ang sentrong mensahe nito ay Jesus ascent to heaven opens up the blessings of the kingdom. There are many benefits actually that characterizes the joy of those who follow Him. Jesus ascent to heaven opens up the blessings of the kingdom that characterizes the joy of those who follow Him. So dahil po doon sa blessings that the Lord opened up when He is now enthroned in the heavens again, let's say, the blessings of the kingdom ay na-open right from there. At dahil po doon, yun po yung nagkakarakterize ng ating kasiyahan dito sa mundo, sa ating pagsunod sa Kanya. Ayan po. Para po sa mga bata, okay kids, ito po yung simple message that you may learn. There is joy in following Jesus because He secured our hope. There is joy in following Jesus because He secured our hope. Okay, nakuha po ninyo. Tatlong bagay sa salaysay ang bumubuo nito. So, una, verse 49, I called it parting gift. Parting gift. So meron pong handog si Jesus. Hindi pa po niya hinandog eh. Pangako pa lang po ito. Kaya sinasabing maghintay kayo until this gift from on high will be on you. Pero yun po yung kanyang pangako. Actually, pangako ng Ama rin. So pangalawa, benediction. I called it benediction kasi nagbigay ng basbas si Jesus eh. Para nga po siyang pari dito, yung tinatawag na high priest to the people. So that is what we can say or call a benediction, yung parting yun. At pagdating sa dulo, I called it, verse 53, doxology. Okay? So doxology. Hindi naman sila umawit ng praise God from whom all blessings flow dito, pero sila ay sumamba. Tama po ba? In response. By the way, doxology ay may etymological rin po ito. Root, let's say. Doxa means glory. Okay, doxa means glory. Logi is word, logos. So it's like a glory, giving glory, a word of speech, praise is speech, giving glory to God. Yun yung doxology. Sa mga bata, although pwede na po yan sana, pero ito yung mas madali nyo maintindihan. Gift, blessing, and worship. Okay, gift, blessing, and worship. Ayan po. So sige po, simulan po natin sa una, the parting gift. Sa huling bahagi po ng pananalita ni Jesus sa kanyang mga disipulo, medyo binitin po natin, di natin sinama ito last Sunday, pero ito po yung huli po niyang sinabi sa verse 49. And behold, I am sending the promise of my Father upon you.
but stay in the city. So ito po'y nasa Jerusalem po sila sa puntong ito, sa mga sandaling ito. Until you are clothed with power from on high. So ito po yung huling sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago pa po yung kanyang panunumbalik sa kalangitan. Sa parting ito, lamang ng salaysay ni Lucas, kung inyo pong papansinin, dito lang po binanggit ni Jesus yung patungkol sa pangako ng Ama na banal na Espiritu. Okay? Bagamat si Lucas ay nagbibigay ng, may mga tema po siya rito na magiging evident sa Acts. Si Luke po rito, sa dulo niya lang binanggit yung patungkol sa banal na Espiritu kumpara kay Juan. Si Juan po, in his last words also before his arrest, binanggit po niya itong pangakong ito. Mas naitala po ito ni Lucas sa kanyang ebanghelyo kumpara kay Lucas, pero pagdating kay Lucas, sa pangalawa niyang aklat, doon niya naman binuhos yung patungkol sa banal na Espiritu, yung Acts. Meron siyang separate na volume which is really the Acts, sabi nga Acts of the Apostles, pero yung iba sinasabi Acts of the Holy Spirit. Yung iba naman Acts of Jesus. Pero that's why, if we will refer sa sinabi po ni Jesus in John chapter 14:16, look at this. Sabi po dito ni Jesus, "And I will ask the Father, and He will give you another helper." Another helper to be with you forever. At pagdating po sa verse 26 in particular, helper, sino yung helper na yun? Verse 26 sabi, "The helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you." That's why the New Testament is inspired because of the Holy Spirit. Na hindi lang basta ito na-store sa CPU ng mga disciples and then, alam ko na ito. No, the Holy Spirit is the one who caused them to remember everything that Jesus have said. Hindi rin ito salita ng mga disipulo o apostol because of the Holy Spirit again. The gift of the Holy Spirit was promised ahead, at least sa Ebanghelyo ni Juan. Hindi man naitala ni Lucas, they are aware of this gift. Because of John, sa sinabi, sa nangyari. Pati rin sa John 15, chapter 14 po yan, chapter 15, 26 to 27, ito po yung sinabi, "When the Helper comes, whom I will send to you," saan po manggagaling? "From the Father. The Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me." So remember, in Luke, sinasabi po rito that the apostles, the disciples, will be sent to preach the message of repentance, to be proclaimed to all the nations. You are witnesses of these things. Pero ang tunay na nasugo ng Diyos para maging saksi ay ang banal na Espiritu patungkol kay Jesus. Pero sinabi rin, "And you also will bear witness because you have been with me from the beginning." That's the sense of being an apostle of Jesus. Na sila ay nakasama ni Jesus. Pero dulot po ito ng promised Holy Spirit from the Father in the name of Jesus. Now, kailan po ito nangyari? We all know. Sabi po kasi dito sa verse 49, "Wait or stay in the city." Nangyari po ito, ibig pong sabihin, sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. Hinintay nga po nila ang pagdating. Sabi po sa verse 1 in chapter 2 ng Acts, "When the day of Pentecost arrived,
They were all together in one place. This is in Jerusalem. Kasi yung celebration ng Pentecost, doon naman po yun. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. Hindi lang po basta electric fan na number 3. I don't know gaano kalakas po yun. Maybe ganun nga po kalakas. And it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them. Parang may some kind of fire na lumalabas. And that's why may mga painting, I think mga drawing na ganun. And they were all filled with the Holy Spirit in particular. It's not just a force, but the person of the Holy Spirit was the one filling them, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. This is the power from on high na sinasabi dito po sa ating teksto na nangyari nga po na itala ni Lucas. Pero binigyang punto ni Jesus ang kahalagahan ng pagdating ng banal na Espiritu sa panunumbalik ni Jesus sa kalangitan. The point here is yung inauguration na tinatawag ng Kingdom of God because of the ascension of Jesus Christ, there is a necessity. Asan ba yun? Ito, babasahin natin. Na kahit hindi mangyayari yung pagdating ng banal na Espiritu unless Jesus will return, unless Jesus will ascend back to heaven. Which He said in John 16. If you notice, yung mga binanggit natin sa John, 3 chapter na patungkol sa Holy Spirit. Sinabi po niya sa chapter 16 naman, verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For I do not go away, if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you." Kung tayo po sa panahon natin ay hindi natin hindi natin nakikita si Jesus, yun po ay advantage sa atin because we have the Holy Spirit. Sa totoo lang po, kaya po nangyayari ang ministeryo dahil po sa banal na Espiritu. Hindi po sa pastor. Hindi po sa church. Jesus is reigning on high, but the Helper or the Holy Spirit enables us to do the ministry of the gospel. That is really something na talaga pong magpapatuloy sa atin hanggang sa dulo. Not because of anything, but it is because of the Holy Spirit actively in us, in the church, sabihin po natin. I want us to realize that the person of the Holy Spirit has been given already to the church. Lumalabas na sa pagtungo ni Jesus pabalik sa kalangitan, tsaka lamang niya maibabahagi sa mga disipulo ang handog ng Ama na banal na Espiritu. Right? So we need to have that kind of appreciation. Kasi bumalik na nga po si Jesus, so the Holy Spirit is now literally with us. If you thought wala ang Diyos sa atin, sabi nga rin ni Jesus in chapter 16, I think of John, I will not leave you as orphans. Actually, I will return, sabi rin ni Jesus. But this is the sense, nasa atin ang banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nagsisilbing isang what we call parting gift ni Jesus na matatanggap sa puntong ito ng mga disipulo sa kanyang pag-alis sa mundo para siya ay maipahayag sa sangkatauhan. Kaya nga po, yung bunga ng banal na Espiritu ay yung pagtatag ng iglesia. Na itatag ang bawat katawan ng Diyos, sabihin po natin.
Tayo po yun. Ang banal na Espiritu ay higit na pagpapala para tayong mga disipulo ay magtagumpay sa ngalan ni Jesus dito sa mundo. Kaya po isang katangi-tanging handog ang banal na Espiritu na kahit sa ating panahon, hanggang sa dulo ay magdadala sa atin tungo sa katagumpayan ng kaharian ng Diyos hanggang sa panunumbalik ni Jesus. So what? No? The point is, bilang mga disipulo, tayo po ay may buhay na pag-asa para tapat nating maipahayag si Jesus ng may buong kasiyahan dahil sa pananahan ng banal na Espiritu sa atin. Again, church, we need to have that kind of appreciation na sa pagtungo ni Jesus pabalik sa kalangitan, ang banal na Espiritu po, ang siya pong hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap sa sino man ang magsusunod na mangunguna sa simbahan, sa mga lokal na kongregasyon, magpapatuloy po ito dahil po sa banal na Espiritu. Yan po yung una natin. No? Ito ay isang kasiyasiyang realidad para sa ating mga disipulo. Tayong mga disipulo. So with all the blessings that God can pour to the church, whatever it is, I think at the very core of it is yung banal na Espiritu. Siya po yung nagdudulot ng anumang kailangan natin. Inwardly, the gifts, let's say, ay dahil po sa banal na Espiritu. So una, the parting gift, in particular, the Holy Spirit. And second, benediction. Nagbigay si Jesus ng bendisyon, tama po ba? O benediction. Sabing sunod sa salaysay, sa verse 50 to 51, tingnan po natin, I think this is a different narrative kasi yung verse 49 po ay kasama po doon sa pagsasalita ni Jesus. Now, in verse 50 to 51, and he led them out as far as Bethany, and lifting up his holy hands, literally, sinabi po dito yung description, he blessed them. While he blessed them, he parted from them, and he was carried up into heaven. That's how Luke recorded exactly what happened dito po sa mga sandaling iyon in history. Dinala ni Jesus hanggang saan daw po sa Bethany. Are you familiar with the location of Bethany? So, if I'm not mistaken, doon po sila Martha and Mary. And bago po dumating si Jesus, pumasok sa Jerusalem, I'm not sure kung doon ang galing yung donkey na sinakyan niya or if I'm not mistaken again. So, this is outside Jerusalem. Outside of Jerusalem also is Mount of Olives. Pero in particular, yung city ng Bethany, sabi nga sa Acts, I think parang Sabbath day journey daw po ang distance nito. So, pero lumabas po sila sa Jerusalem and this is where Jesus nagbigay ng basbas sa kanila. Dito po ang pagkadetalye ni Lucas sa ginawa ni Jesus ay nagbibigay diin sa karaniwang gawain ng mga pare. So if we are probably the original audience of the Gospel of Luke, I think may isip po natin din na patungkol ito sa gawain ng mga pare na nagbibigay ng benediction. It tells us something about Jesus. Ito ay isang benediksyon, tulad po ng nangyayari sa atin dito, no? Ito ay simpleng gawain ng paghayag ng pagpapalang handog ng Diyos tungo sa kanyang tawag sa bawat isa. May the Lord bless you and keep you.
May the Lord cause His face to shine upon you and bring you peace. No? So as we depart, as we separate ang nangyayari in our own ways, we are receiving that blessing through the proclamation of the one who is speaking the very words of God, the blessings of God, carrying it, and as we depart, dala-dala natin yung pagpapalang yun. Sa trabaho man, sa pamilya man, at least in our context, sa bahay man, hanggang sa ating pagkikita muli. So, sa kanila, anumang tawag sa kanila, saan man sila dalhin ng banal na spirito. That is a benediction. Mas lalong makabuluhan nito dahil si Jesus ay manunumbalik sa kanyang banal na tirahan, ngunit bilang matagumpay na hari. Ito po ay mahalagang benediksyon dahil si Jesus nga po ay hindi lang pabalik sa kanyang tutuluyan, saan man siya tutungo, pero sa kanyang pinanggalingan. Another thing, si Jesus po ay umalis si Jesus sa kanyang trono na hindi pa po siya, wala pa po siyang flesh. Tama po ba? Pagdating niya dito sa lupa, tsaka lang siya, He dwelt among us and He became flesh. Sabi ni John. Bumalik po siya now differently with a flesh. That the picture is, the creatures in heaven are truly rejoicing with the addition na si Jesus po ay nagtagumpay na hari. May mission po siya, pero bumalik siyang nagtagumpay. Pagpapala niya ay ibinahagi niya sa sanlibutan sa mga disipulo at bilang matagumpay na hari. Ayan po. Lumalabas po in theology, I don't want to actually point out theology muna, pero kung titignan po natin yung mga katangian ni Jesus dito, pinapamalas po dito yung 3 offices of Jesus. What are those 3 offices? Yeah. Prophet, priest, and king. Paano siya naging prophet in this sense? Hindi ba itinuro niya sa mga disipulo yung prophet songs and the law? Pinaunawa niya na everything in the scripture is pertaining to me. At siya rin ang nagdedeklara na mangyayari sa kanila. Hindi ba siya ay naging pare at this point in time? Not only because only this time, pero siya ay naging pare na naghandog mismo ng kanyang sarili bilang sakripisyo sa atin. At siya ang tunay na hari na sinasamba ng mga taong ito pagdating sa dulo. Kahit sa kalangitan sa kanyang panunumbalik. Tanging si Jesus. Lumalabas po yung 3 offices of Christ serves as the mediatorial role of Jesus between God and men. Those offices ay nagiging tagapamagitan po sa tao. At lahat yun ay na-fulfill ni Jesus. All those 3 in 1. Tanging si Jesus ang naging tagapamagitan sa mga makasalanan na tapat na nagsilbi sa atin. Not all priests, not all prophets, not all kings are faithful. That's why, throughout the years of silence, matapos po yung Old Testament, hinihintay yung pagdating ng Mesiyas. Na siyang magiging tapat na pare, tapat na hari, tapat na propeta. Si Jesus lang po yun at parito na at nagtagumpay. Siya ay patuloy in these offices na naghahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo sa kanyang salita. Ito po yung kanyang salita at ang mga naghahayag ng mga ministro o sino man ay tanging mouthpiece lamang at patuloy si Jesus na naghahayag ng kanyang salita through them. Dumudulog kasama mismo ng Diyos si Jesus sa atin bilang pare. Back in the heavens, direkta po sa Diyos interceding for us at naghaharing matagumpay sa anumang nangyayari sa atin sa mundo. Sabi nga ng isang song, the Lord is laughing
sa mga mockery ng mga nations. Because hindi nila alam na parang in the end, tutupukin lang sila ng Diyos. In the end, sila ay hahatulan lamang ng Diyos. Kala nyo, nagtatagumpay kayo ngayon? O pagdating sa dulo, sisingilin ko kayo. But now in our text, okay? In our text, si Jesus ay sinasabing, ano pong nangyari? Dinala, paakyat sa langit. Others are saying it's not literal. Others are saying it's just a picture. Sabi, kinonsume daw siya ng cloud. Kasi naniniwala yung iba na wala daw pong ibang, yung langit ay hindi nasa taas or nasa anuman. It's just somewhere na we do not know. Pero yun nga, mahirap i-reconcile. It's a debate na parang hindi, nag-ascend nga si Jesus eh. At sabi, babalik siya kung paano siya umakyat. Pero the reality is, yung ascension is beyond yung pag-akyat ni Jesus. The ascension ay isang seal, selyo, na kumbaga, sa isang masterpiece, work of an artist, merong magseselyo na ito na yung pagtatapos ng art ko eh. So kay Jesus, sa kanyang gawain, ano po yung nagselyo ng kanyang gawain? Therefore, the ascension. Others are calling it the coronation of Jesus, going back to heaven. Siya po ay kinokoronahan kumbaga. Kung saan, ang ascension ang pinakarurok ng kanyang tagumpay. It doesn't end in the cross because He resurrected, not only in resurrection. Hinihintay din po itong parteng ito ng ascension. So why in our creed, in the Apostles' Creed, we are confessing that reality. Naselyuhan ni Jesus ang ating kadupusan at tayo ay binasbasan niya bilang kanyang mga hinirang na sugo para maipagpatuloy ang paglawak ng kanyang kaharian. He is reigning in that sense po sa panunumbalik. Si Jesus ay magbabalik, sabi po sa Acts 1:11 ng mga anghel, magbabalik rin gaya ng kung paano siya nakita ng kanyang mga disipulo na umakyat sa kalangitan. Ang pagsugo sa atin ni Jesus bilang mga disipulo, think about this, ay katangi-tanging basbas na hindi maikukumpara mula sa sino man dito sa mundo para sa kanilang mga lingkod. For example, kung tayo man ay mga lalaban sa isang bansa at isinugo ng presidente, yun po ay isang, kumbaga, malugod na gawain. Hindi po yun maikukumpara dito po sa pagsugo ni Jesus sa kanyang mga disipulo because He is the King of Kings and the Lord of Lords of the universe. At hindi basta ordinaryo ang pagsugo na meron tayo mula sa ating Diyos na si Jesus o Hari na si Jesus. It is a noble task and cannot be compared to ordinary task. Kaya ang ating paghayo bilang kanyang kawan, bilang isang simbahan, ay isang makabuluhang pribilehiyo na dala-dala ang makalangit na pagpapala para sa kapahayagan ng kaluwalhatian ni Jesus at tunay na pag-asa ng sanlibutan. Ganun po kalalim yung tawag ng Diyos sa simbahan. Ayan po. So that is benediction. At sa huli, doxology. Sa huli ng teksto natin, o kaya pinakahuling saad sa buong salaysay. I want us to notice that. Kung paano po tatapusin ni Lucas ang kanyang salaysay. I think may kanta si parokya ni Edgar na hindi ko alam kung paano tatapusin ang kanta. Tinapos niya lang hindi na siya nagsalita.
Parang ganun. Ito po yung pinakahuling saad ni Lucas. Ano po yung sinabi? Verse 52 to 53. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple blessing God. If you're a writer, mahalaga po yung mga dulong sinulat mo. Because meron pong mahalagang mensahe ito sa buong salaysay. Si Jesus ay kanilang sinamba, sabi po rito, at sila ay bumalik sa Jerusalem kasi galing nga daw sila as far as Bethany. Bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Sinaad rin ni Lucas na sila ay palaging nasa templo, continually in the temple, at binibigyang papuri ang Diyos. Ang larawang ito ay nagsasabing masayang papuri at pagsamba ang taglay ng sino mang nakatanggap ng grasyang kaligtasan at basbas ng Diyos kay Jesus para maging kabahagi ng pagsulong ng kaharian ng Diyos. That was long, pero the point here is, yung pagsambang yon, yung kagalakan na yon ay hindi po yun kinumand ni Jesus. But this is the outflow of everything that they have experienced in the Lord Jesus, that everything that they have received in Jesus. This is the mark, shall we say, of the true disciples. They were filled with great joy and cannot help themselves but to really bless the Lord in this temple. Sabi po ng isang scholar sa kanya pong komentaryo in Luke, si Norval Geldenhuys, ineradicable joy, that you cannot eradicate that kind of joy, irresistible longing to glorify God, and deep gratitude. This was the first characteristics of the lives of the first Christians, although they also had their human frailties. Therefore, only insofar as we also possess these characteristics in our hearts and lives are we truly Christians. These are actually strong words. Because in opposite, if you do not characterize this kind of living, this kind of attitude, you are not a true Christian, or you are not a Christian at all. But Norval Geldenhuys is strong to affirm right from the text that this is what it truly teaches or reveals to us. Mga minamahal, walang sino man na nagsasabing siya ay iisa na kay Jesucristo, ngunit walang taglay na malalim na pasasalamat at kasiyahan sa katotohanan siya ay kinahabagan ng Diyos kahit siya ay hindi karapat-dapat. Let me say that again. Walang sino man na nagsasabing siya ay iisa na kay Jesus, ngunit wala namang taglay na malalim na pasasalamat at wala ring malalim na kasiyahan sa katotohanan na siya po ay kinahabagan ng Diyos kahit siya ay hindi karapat-dapat. Si Pablo nga po, binasa na natin in the previous sermons, yung 1 Timothy chapter 1, that he is thanking the Lord Jesus Christ that he came to save sinners. And sabi ni Pablo, of whom I am the foremost, but I received mercy after all, because I had acted ignorantly. But his grace overflowed to me. And in Galatians 2:20, he said, I'm crucified with Christ, therefore I no longer live, and Christ lives in me. And the life that I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me
and gave himself for me. The only response of that we should have in following Jesus is to give everything that we have because we are grateful to what Christ or what our Lord and Savior has done to us. Kaya lang tayo nasisiyahan, kaya lang tayo willing na ibigay ang buhay natin dahil kinahabagan tayo ng Diyos kay Jesus. Jesus himself even said to the woman na nag-offer ng perfume extravagantly. Sabi niya, whoever is forgiven much will love much. No wonder Paul and the other Christians are really giving their lives for the Lord gratefully. Even the Samaritan woman on the well. She is that sinful, but when he encountered the Messiah, the so-called Messiah, he went to all the towns announcing that I have found the Messiah. At dinala niya yung mga tao kay Jesus. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang basta nabago sa pamumuhay, kundi siya ay nabiyayaan ng panibagong buhay na taglay ang tunay na kasiyahang mula lamang kay Jesus, na mas mararanasan niya ng higit sa dulo ng lahat. You're not only changed, but you have the real life, the new life of Christ Jesus in you, na kung saan may taglay itong kasiyahan na tanging kay Jesus mo lamang matatagpuan at mararanasan mo ng higit sa dulo. I love the song kanina, and that line always breaks me down when the song confesses, I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Because in exchange, grabe po yung kaligtasan na natanggap natin kay Jesus. Out of that disobedience, out of that sinfulness, this is what we will receive. How can we not give our lives to the Lord, the rest of our lives, for His kingdom? Ang punto po ng lahat, kahit po sa dulo, when we will be gathered together, is the worship to the Lamb who was slain, who receives all glory and honor and praise, all wealth and riches belongs to you, O God. In Revelation, in the end, ibig sabihin, ay papuri, pagsamba, magpakailanman sa Diyos. I cannot stop, but that is not only, this is not only awaiting us in the end, but while we are living here, yun yung marka natin. Buhay na pagsamba. Buhay na patuloy na inaalay ang ating sarili, sabi ni Pablo, as a spiritual act of worship. Tatlong bagay sa salaysay ang bumuo ng mensahe sa atin sa teksto. Parting gift, benediction, doxology, o kaya gift, blessing, at worship. Now, that's why sabi ko po kanina, yung dulo ay may artistic sense sa pagsusulat ni Lucas. Kasi po, alalahanin po natin kung paano rin dumating si Jesus dito sa mundo. Pero, pinroklama ng mga anghel in Luke 2, 10 to 11, hindi man sa pinakaumpisa ng salaysay ni Lucas, pinanganak si Jesus at walang nakakaalam. That's why the angels came to the shepherds proclaiming on that night what is taking place. And the angels said to them, "Fear not, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you a child
unto you is born this day in the city of David, which is Jerusalem, a Savior, who is the Messiah, Christ, the Lord. That is when Jesus came here on earth. Ngayon, sa kanyang pong pag-alis, what happened in the end? In verses 52 to 53, and they worshipped him and returned with great joy and were continually in the temple blessing God. Kung paano dumating si Jesus sa lupa, nahatid ang malaking kagalakan mula sa kalangitan, ganun din ang karanasan ng mga disipulong nakasama niya nung siya ay umalis sa lupa. Hindi nawala yung kasiyahang yun. Mga minamahal, tayo ay kasamang isinugo rin ni Jesus, hindi lang itong mga taong ito, bilang mga kinatagpo niya ng personal sa ating kapanahunan. How? Through the Holy Spirit. Sa kapahayagan ng ebanghelyo ng gospel, na bago rin tayo. We are one with Christ in that encounter. Bilang isang kawan at lokal na kongregasyon dito sa Lipa, I want us to picture that. Isang karangalan na tayo ay hinirang ni Jesus, na maitatag dito sa ating syudad para sa kapahayagan ng kanyang kalwalhatian. I never imagined I will minister here in Lipa. I never know na magkakaroon pala ng church dito. But it's not about me. It's not about anyone else. Simply because God wants to raise up disciples here in Lipa. And it's a privilege that we are here and to proclaim His kingdom so that many will truly follow the glorious Christ who is now reigning on high. Manahan tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, taglay ang malaking kagalakan sa katagumpayan ng dakilang hari at Panginoon na si Jesus. Dalangin natin na maging totoo sa buhay natin ang mensahe sa umagang ito. Again, Jesus ascent to heaven opens up the blessings of the kingdom that characterizes the joy of those who follow Him. Na nagsasabi rin, there is joy in following Jesus because He secured our hope. Yes, church, believe in the gospel. That's what we have learned in this series. Luke wrote this account of the gospel to tell us that the gospel is sure. Jesus is sure. You can bank everything in Him. And in behalf of the church, we are praising God. Nakatapos po tayo sa sermon series natin in the Gospel of Luke. At naway mapagtibay tayo patuloy ng kasiguraduhan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung meron pong signing off sa TV, Gospel of Luke sermon series, we are signing off. And we will be signing on in the Acts of the Apostles sermon series by next Sunday po. Lord willing. Tayo po'y manalangin at ihanda po natin ang sarili sa banal na hapunan.